paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, pinaasa ni Sargento Rudy si Gani na mapaparusahan ng batas ang dumukot at nagsamantala kay Edna. Subalit lalantad sa binata na ang pulis ay miyembro rin ng kulto ni Anton. Nang sumapit ang kabuwanang pagbubuntis ni Edna, muli siyang dinukot ng mga miyembro ng kulto. Narito ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Anak ng Kampong ng Dilim. Sa isa na naman gabi ng lagi. Gani, tao po! Gani! Gani. Aling Tinay? Magandang gabi po. Mabuti na dito ka sa bahay niyo. Pasok po kayo. Hindi na. Bakit po parang balisa kayo? Nagising akong wala sa higaan si Edna. Hinanap ko hanggang sa labas ng bahay. At isang kapitbahay namin nakapagsabi na nakita niyang dinukot ang anak ko ng ilang nakatalukbong ng itim. Nakatalukbong ng itim? Oo, baka nga miyembro ng kulto yung dumukot sa kanya. Naku,
Malamang po yun. Dahil nakatalukbong po ng itim ang mga miyembro ng kulto ni na Anton. Si Anton! Si Anton ang pinuno ng mga kulto na dumukot noong una at nagsamantala kay Edna. Malamang na siya rin yung muling dumukot sa anak ko. Tsak po yun. Kaya nga tumakbo ako sa'yo dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Tulungan natin ang aking anak. Yan po talaga ang gagawin natin, Aling Tinay. Hindi natin maaaring pabayaan si Edna. Lalo pa nga at kabuanan na niyang buntis. Paano nga? Paano natin mababawi si Edna sa mga dumukot sa kanya? Paano? Tinay, dinaramdam ko. Lola, maawa kayo kay Edna. Naaawa ako sa anak mo. Inaparito ako sa inyo para nga matulungan niyo ako mabawi siya doon sa mga dumukot sa kanya. Gusto ko matulungan si Edna, pero may hangganan ng aking karunungan. Kayo lang yung alam ko na pwedeng makatulong sa anak ko. Ayoko mang aminin, Tinay, pero hindi ko maaaring ikaila ang katotohanan na ano ho? Higit sa karunungan ko, ang kapangyarihan ng kampo ng dilim. Ha? At ang tuwirang pagkalaban sa kampo ng dilim ay isang tiyak na pagpapatiwakal. Gani, anong ginagawa mo rito sa presinto? Wala. Sargento Blanco. Wala. Paparito ka ba ng walang dahilan? Sasabihin ko na sa'yo yung totoo. May dumukot uli sa nobya ko. Sino? Kilala mo siya. Kilalang kilala mo. Pero tsak kung hindi mo siya maaaring dakpin. Kaya naghahanap ako ng ibang pulis, ng matinong otoridad, na totoo magpapatupad ng batas. Anong palagay mo sa akin? Hindi matinong otoridad? Para sabihin ko sa iyo, Gani, ako ang pinakamatinong pulis sa aming departamento. May matino bang otoridad na miyembro ng kulto? At sinong miyembro ng kulto? Ako? Ikaw ang makakasagot sa tanong mong yan, Sargento Blanco. Gani, dahan-dahan ka ng pagbibintang mo. Baka ikulong kita. Baka bariling kita. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ito na ang pagkain mo. Edna? Hindi ko kailangan ng mga yan, Anton. Mamahalin at masasarap ang mga ito. Kumain ka na. Kailangan mo ito. Alam ko, gutom ka na. Ang kailangan ko ay makalaya sa impyerno lugar na ito. Palalayain din kita. Kailan pa? Kapag naisilang mo na ang aking anak. Anton! Ang anak kong higit kong pinangangalagaan. Kaya inaasikaso kita. Siya ang higit kong kailangan. Hindi mo makukuha sa akin ang magiging anak ko. At bakit hindi? Palalakihin ko siyang hindi katulad mo. Wala kang magagawa para hadlangan ang gusto ko, Edna. Ang sanggol na iyong isisilang, ang aking anak, na higit ang magiging kapangyarihan kaysa sa akin. Siya ang kakasangkapanin ko sa lalo pang pagsasabog ng lagim. Ang aking anak. Ang anak
ng kampo ng dilim. Aling Tinay, huwag ko kayo mawala ng pag-asa. Gani, bago ka dumating dito, nagaling ako kay Lola Ima. Tiniyak sa akin ng ambularyang yun. Wala siyang magagawa para matulungan si Edna. Maging ang ibang otoridad po na nilapitan ko wala ring magawang tulong para mabawi si Edna. Ano ba klaseng mga alagad ng batas sila? Hindi ko po sila masisisi. May sinumpaan silang tungkulin na dapat nilang gampanan. Hindi po sila makakilos para mabawi si Edna. Dahil ang mga dumukot sa nobya ko hindi mga pangkaraniwang kriminal. Mga miyembro po sila ng kulto. Mga kampo ng dilim na may kapangyarihan. Kapangyarihang itim na kayang puminsala maging sa mga alagad ng batas. Ay, paano yun? Hahayaan na lamang ba natin si Edna sa kamay ng mga kampo ng dilim? Ha? Hindi po, Aling Tinay. Oh. Kahit makapangyarihan po ang mga miyembro ng kulto, ang mga kampo ng dilim, hindi ako natatakot sa kanila. Gani. Gagawin ko po ang lahat para mabawi sa mga kampon ng dilim si Edna. Ililigtas ko po ang mahal ko. Maging ang kapalit man ay ang sarili kong buhay. Gani, pinahahanga mo ko sa iyong tapang. Handa mong suungin ang panganib. Handa mong itaya ang sarili mong buhay. Mailigtas mo lamang si Edna. Ganito po siguro ang tunay na nagmamahal, Lola Ima. Sandali. Pinahanga mo ko. Kaya tutulungan kita. May tuturo niyo po ba sa akin ang pinakamabisang panlaban sa mga kampo ng dilim? May tuturo yan ang aking mga baraha. Pumili ka ng isa sa mga nakataob na baraha. Opo, Lola Ima. Hindi masasayang ang paglapit mo sa akin, Gani. Nakapagsagawa na ako ng nararapat na ritual at nausal ko na ang nararapat na orasyon bago ko inilapag sa mesa ang mga baraha. Nakapili na po ako ng isa sa mga nakataob na baraha. Ilantad mo ang baraha. Lola Ima. Ano man ang mensahe ng ilalantad mong baraha, yan ang sagot sa kung ano ang pinakamabisang panlaban sa mga kampo ng dilim. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ganyan nga mga kapatid. Umilera kayong lahat at magtalukbong ng itim para makapagsagawa na tayo ng nararapat na ritual at orasyon. Nakatalukbong na kaming lahat. Mahal naming pinuno. Lumuhod kayong lahat na nakadipa ang mga kamay. Ngayon din, mahal naming pinuno. Ngayong nakaluhod na kayong lahat na nakadipa mga kamay sa harap ng baligtad na krus, ididipa ko na rin ang aking mga kamay at uusal na ako ng nararapat na orasyon para maganap na ang ating pinakahihintay, ang pagsilang ng aking anak
ang anak ng kamporang dilim. Ang mga miyembro ng kulto, nagsasagawa na naman sila ng ritual sa di kalayuan. Sasamantalin kong abala sila lahat sa kanilang makademonyong gawain. Lalabas ako dito sa kubo. Habang nakaluhod ang mga miyembro ng kulto at nakadipa ang kanilang mga kamay, habang nakapikit sa harap ng baligtad na krus, tatakas ako. Dito ako dadaan sa likod ng kubo para walang makapansin sa akin. Kapag natakasan ko uli si Anton, magpapakalayo-layo na ako doon sa lugar na hindi niya na ako matutuntun para hindi niya makuha sa akin ang kanyang anak. At ang tiyan ko, biglang kumirot ang tiyan ko. Dahil sa matinding kirot ng tiyan ko, hindi ko na makayang tumayo, maglakad, o tumakbo kaya. Makanganak na yung tao. May mainit na dumaloy sa mga hita ko. At ramdam ko, parang may lalabas sa katawan ko. Lalong tumindi ang sakit ng tiyan ko. Manganak na yata ako. Diyos ko! Yun ang isinilang ko! Hindi! Hindi! Bakit napatili sa labis na pagkagimbal si Edna sa anyo ng sanggol na kanyang isinilang? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Anak ng Kampong ng Dilim. Sa isa na namang gabi ng lagi. Nagsigala, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, James Quaton, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Susan Robles. Naglapat ng tunog Temyo sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Buyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi.
Oh!